Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at eto nga mga karibin natin, finish ka na Sandro. Aba, kabado na si RH, katapusan nyo na sa 2028. Nako yan po mga kababayan ng ating alamin at bibigyan ng reaksyon sa video ito. Pero bago po natin simulan yan, palike naman po ng video ito, malaking tulong po yan. Maraming salamat po at eto na nga mga karibin natin, pasok. Kaya nga sa yung nakakalungkot na yung Congressman Erice. yung create na independent commission o ICI. infrastructure ay wala man lang report. Correct. Ano ba yung nangyari? Ano nga ba? Yung pinangako ng Pangulo na Independent People's Commission ay i-create by law, eh hindi rin natupad. Di So rin. yan yung mga Mga pangako na hindi natupad. bakit Hindi lang ayaw yan, imbestigahan? marami pa. Kailangan imbestigahan niya ang mga At hindi naman makakalusot eh. Siguro, di-delay lang. Pero after 2028, iimbestigahan din ito lahat eh. Tsaka lalo balikin po sa Manila. WH Secretary Vince Dizon and Malacanang over an alleged zero allocation for his district. joining our conversation is the House Representative of the 2nd District of Caloocan City, Congressman Edgar Erice. Welcome back! Thank you. Congressman, suki Welcome back, natin. sir. At mukhang nakapangbaha kayo, ready kayo. sa Grabe. outfit ninyo. Umikot sa Umikot kayo. Ang ba talaga? Buti hindi na po masyadong umuulan ngayon. Di ba? Medyo maluwag yung Tuwing kalsada. hapon, ulan pa rin eh. Ang Malakas pa rin. Caloocan, binaha din ba? May mga Yes, areas na binabaha. Yes, maraming Marami. areas ang binabaha. Hence the... Especially the area of Dagat-Dagatan in my district. of course. In my district. Sa Tapos sa may yung perennial na ba sa may 2nd Avenue, sa may yung boundary ng Manila, yung kung tawagin niya Arpapa. doon. Oo. So, sa lahat, sa pag-ikot ninyo, yung Arpapa na yan yung pinaka, Marami pa eh. Meron mga lampas tao Delikado. pa na delikado. Wow. Kasi actually, Lampas gaaral pa lang ako ng college, baha na dyan. Oh, sabi ng presidente, wala na hanggang tuhod lang, hindi na umabot tuhod ng tuhod eh. Yung ba, yan pala, no? Hindi na umabot ng tuhod dahil lampas tao pala mga kababayan. Dito sa Ay, grabe. Pero ba't hindi kaya ma-resolve yun? Yung, kung nag-aaral pa lang kayo ng college, sabi nyo, issue na yan. issue na yan. Bakit po hindi pa rin Well, ma-resolve? kasi nga, ang napakalaking problema talaga, yung, Maligaya Creek, Maligaya Yes, going yun, yung to creek, nag-ano siya eh. Sunogapog, galing yan sa Tuliahan River, sa Bulacan pa yan, Valenzuela. Dalawa yan, yung major, yung Casili Creek, doon naman sa may monumento. It all goes to Maypaho and Sunogapog, papunta sa Manila Bay. So, hindi sufficient yung creeks to carry the waters na na-experience natin ngayon sa ulan. Maraming nakatira sa gilid at sa ibabaw. Hindi na ba siya how do you call this, re-engineer o Relocate? lakihan? Or kung May maraming mga na-relocate nakatira. na during, at one time na pinadiran ko pa may proyekto ako doon, pinadiran ko pa ng lampas tao yung Oo, creek, yung area. yung area. Pero correct, may mga areas pa rin na Grabe naman. So may nakatira? not only in Caloocan, but Valenzuela and even Manila. So, yun ang course, problema. Compounding the problem is the solid waste. Yun, yes, we heard that you've raised this issue. Yes, kasi matagal ko na, a year ago after the flood control mess, sinabi ko na yun, one of the major problems of Metro Manila, kahit i-dredge siya pa ulit-ulit, kung hindi naman magkakaroon ng tamang sistema ng solid waste management dito sa Metro Manila, patuloy lang na magsasayang tayo ng pera sa dredging. Magbabara Kasi at ang magbabara. Metro Manila now is producing Correct mga kababayan, diba? Kasi kahit anong hukay mo ng hukay dyan, pagpalalim ng mga ilog, ng mga kanal, diba? Kung yung mga tao tapon dito, tapon doon rin naman, mga karibin natin ang ginagawa, ganun din, no? O ganun din pong magiging resulta niyan mga kababayan, babahain at babahain pa rin dahil nga po sa mga basurang yan, no? around 10,000 tons of solid waste, garbage. Daily to. Daily.
And with the collection system, hindi lang naman ako nagsasabi, marami nagsasabi, siguro mga 60%, 50 to 60% lang yung actual na nakokolekta. The rest goes to drainage and waterways. At kaya yan naman ay ang proof niyan pagka bumabagyo, makikita mo yung Manila Bay punong-puno ng basura. And according to scientists, as announced by Bloomberg, 34% of plastic waste in the oceans of the world came from the Philippines. Nako, Aray. Imagine, Grabe 34%. naman. Yung India comes second, pero 12% lang. 1 billion yung Grabe. population nila. Yung China is about 3%, the rest of the world, 12%. So, talagang kitang-kita mo na very inefficient yung solid waste management ng ating bansa. Why do you say that ilan lang ang nakokollect? 50%? 50 to 60%. 60%. Why aren't the rest collected? Well, and there are several reasons. gusto ko sanang tumawa dun sa ilan lang ang nakokolekt. Mga kaubayan, walang magkaka-interest na magkolekta niyan. Buti sana kung maleta yan kasi kahit hindi nyo sabihin talagang kukolektahin niya ng mga buhaya. Diba? Pero ito, basura mga kaubayan, kukolektahin. Hindi. Pabayaan nyo na yan dyan mga karbi natin. No? Importante, pag maleta ang kukolektahin, mga aktibo kayo. Diba? Yan ang importante dyan eh. Huwag na yung basura. O, sa maleta na lang kayo mag-focus ha. Sa maleta, gawan nyo ng paraan. Lahat ng paraan, gawan nyo. Pero sa basura, huwag kayong gagawa ng paraan. Basura yan eh. Di ba? Wala kayong mahihita dyan. Unlike sa maleta, paldo na. Paldong-paldo mga kaubayan. One is corruption. Kasi Okay. yung Paldo na, malinis pa. alam naman yan na yung Metro Manila at yung mga highly urbanized cities, may monopolized ng ilang contractors, malalaking contractors. They are even financing the elections of mayors. Kasi May pera sa basura. Imagine, May pera talaga. ang basis ng kanilang kontrata, clean all. Clean So, all. pipirmahan lang nung tao ng mayor na malinis na. So, kahit na hindi na kolekta, Certified 100% makokolekta. certification. I Yun. see. Okay. Kolekta May na ang certification. maleta. Second, yung system of collection. Kasi nga, karamihan ng mga roads, mga pathways, hindi naman napapasok ng mga Yung dump trucks, trucks. okay. Oo. So, Hindi kasya yung mga dapat trucks. talaga merong system eh. At yung dapat na system, case to case. Dapat on a barangay level. Correct. Kasi merong mga barangay na hindi naman mga kalahating kilometro. Dumadaan lang naman yung truck dun sa main road. Dapat sa kanto, yung barangay Main yung road. Pagdaan ng truck, kaya yung mga tao, dadalhin lahat dun sa main road. Doon tatambak. Kaya makikita mo tuwing umaga yan, punong-puno yung main road ng mga basura. Ang problema, may mga scavengers. Kakalkalin yun, may mga aso, tapos mapupunta yun sa drainage, tuloy-tuloy sa creek. Dapat meron Ayun. silang garbage na malaking Walang ganon. MRF, meron yan eh, halimbawa, MRF. diba? Yung mga nakatira doon sa mga maliliit na eskinita, sa mga creek, busy sila, alam mo naman, mga Yes. poverty-stricken families, so nagtatrabaho pareho, so maglalakad pa ba sila ng kalahating kilometro para magtapon ng basura, di papasok na yun sa trabaho. So ang most convenient sa kanila, itapon sa creek yung kanilang mga basura. So kaya nga Dapat may dyan- ang proposal ko, Hindi yan pwede mga kabayan. Dapat meron talagang meron kayong kamay na bakal dyan, no? Hindi pwede magtapon ng magtapon. Dapat ipatupad kung ano mga ordinansa dyan, no? For example, may penalty ang mahuhuling magtapon ng basura dyan. Diba? Napakadaling solusyon lang naman. May mga solusyon naman yan, mga karbi natin. Pero, kung, diba, pababayaan yan ng gobyerno, diba? Pababayaan nyo yan, talagang at the end of the day, mga karbi natin, kahit ano pang sabihin natin dito, daldal ng daldal, kahit anong sabihin nyo pa dyan, magdaldal kayo sa Kongreso, sa Senado, kung walang kamay na bakal na magpapatupad ng mga ordinansa, ng mga existing na batas ng ating bansa, useless po ang mga debate ninyo dyan, no? dapat may talagang
yung bawat barangay, halimbawa, yung mga ganong barangay, dapat kinokolekta na yan house to house. I hate to ask this, pero meron tayong solid waste management na law. We do have Yes, pero macro dapat dito kasi yung LGU. LGU Barangay micro level. so barangay yun ang level. kakulangan. And walang budget si barangay sa waste collection. Wala. 'Di ba? Kasi mayor lang ang yeah. 'di ba? City level or municipal Kaya nga level lang ang sabi ko, ang garbage tingin ko, collection. yung dapat talaga yung pagtuunan ng pansin, especially sa Metro Manila, hindi titino dito hanggat ganyan yung sistema ng solid waste management. Pangalawang problema Hindi mo natin, kasi yung pwedeng disposal. iasa, hindi mo pwede kasing iasa lang na dapat disiplinahin kasi natin yung mga kababayan Hindi. natin. Paano mo Parusahan mo pag madidisiplina kung wala ka nakita naman mo binibigay na nagtapon, facilities? diba? Correct. Kung magdidisiplina, kaya nga, pwede silang magigpit kung may binibigay silang Yeah. facilities para... Kung may tapunan ng basura may tapunan na ng basura, convenient. na convenient sa kanila. Pangalawa, yung disposal. Yan yung Okay, pinakamalaking problema natin. Imagine, Singapore is only producing 5,500 tons a day of solid waste. Pero they have 4 facilities. Meron silang waste to energy, meron silang sanitary landfill, meron silang incinerator. Even Vietnam, there are several facilities. They're only producing 5,000 tons a day. 200 hectares yung kanilang sanitary landfill. Tayo isa lang yan lang sa Rodriguez Rizal. Sa Rizal. Na maraming issue dati sa Nabotas, kita mo sandali lang sarado na. napuno Nagkaroon pa ng kaagad, environmental issue. Kasi supposed to be hindi yan dapat sa dagat at hindi yan dapat sa bundok. Doon sa mga napuntahan ko, I've been the chief of the research of one of the areas in Metro Manila Commission nung bata ako. Okay. So, naging area manager din ako ng isang city. Alright. So, napuntahan ko yan, yung mga disposal site. Yung kanila mga flat land, waste to energy. Alright. At yun nga mga public corporations doon, kumikita pa, hindi nalulugi dahil doon sa waste to energy. So, ngayon, nakakarating na nga tayo sa buwan yung makagawa lang tayo Mag-racket na nga isang eh. facility for solid Correct. waste disposal, hindi natin magawa. Galing na naman si Punta lang BBM. sa China, ang bilis ng kanilang manufacture ng mga ganyang facilities. Kaya palagay ko, yung mukhang hindi palagay ko nga May medyo mga best hindi, practices Oo, yung na best pwedeng practices, gayahin. At pangatlong problema natin, yung system of governance sa Metro Manila. Corrupt. Sige. Corrupt yan eh. Punta sa corruption yan. Bago nyo ituloy yan, kasi you were saying na ang laki ng budget sa basura per LGU, di ba? Billion. And I understand na meron din kasing budget pa si MMDA aside from the budget Opo, of meron each eh. LGU. Yes, Pagdating sa sa disposal. garbage collection. Meron. Disposal sila. Disposal. Oo, Okay. Pero ang problema sa MMDA, Si Torre. ah, Akala ko si Torre. kasi yung Metro Manila, parang may 17 hari. Kasi you were 17 talking hari. about the So, paano system sila earlier, mapapasunod diba? nung... Because nga of the diba? system. Alright. Because of the system. Kaya nga, I filed matagal ko nang pinaglalaban to. At ito naman, na-project na to ng 1987 Constitution. Yes. Kasi may provision doon na doon sa mga conglomeration of highly urbanized areas like Metropolitan Manila, pwedeng gumawa ng regional government. Okay. Pwede na mag-establish ng regional government, magkaroon ng regional assembly para pare-pareho yung mga ordinances, yung mga batas. For example, bigyan ko na lang kayo ng isang example na sa Makati, 24 hours ang color coding. Doon, Quezon City, Paglabas mo ng Caloocan, Makati, Mandaluyong, 8 hours lang halos. So, Pagtawid ibig sabihin, paano ka makakatawid? Hanggang doon ka Ano lang. So, yan yung mga... ganun din. Interconnectivity, Yung water, yung interconnectivity ng mga waterways. Waterways. Maglinis ka rito sa Caloocan kung marami naman sa Maynila at dito sa Valenzuela o maglinis sa Valenzuela pero hindi naman makakalagpas sa Caloocan Dapat sa waterway. master plan ng buong Metro Pati Manila. yung pati roads, yung mga road networks, magkakadugtong lahat yan sa traffic management.
para sa mga major thoroughfares, dapat talaga may isang nagmamanage. Like for example, in Tokyo, meron namang Tokyo Metropolitan Government. Gano'n. Yes. Ibig sabihin, dapat ganun din dito sa Metro Manila. Maganda yan. Sa tingin Kailangan- ko, yun yung Paano kulang. natin gagawin yan? Constitution ba dapat? Hindi. Na, kailangan Kasi meron ng executive provision order. sa Constitution, Pwede. kailangan lang enabling law. And I already filed for several times, for several Congress, Bakit ayaw yung nila? panukala na yun. Kasi ang problema lang nila, naiisip nila, hindi papayag yung mga mayor na meron pa silang May boss. nagko-control sa Correct. kanila. Pero yun naman ang kailangan ng ating ng Metropolitan Manila. Pwedeng Hindi, i-limit presidente na lang. Di ba? Pati Dun sa certain Ang compromise was Pwede for siguro the mayors presidente na rin themselves lang. to be part of the governing Hindi, may body. kanya-kanya silang political Pero, interest. oo nga, kaya nga. May kanya-kanya silang political interest at Yun lang. For example, mga kabayan, dito sa lugar na to, pula yung mayor, sa kabila, dilaw, sa isa, green. Diba? Hindi talaga magkakasundo yan, mga kabayan, ka talaga magulo talaga ang Pilipinas. kailangan talaga yung point of view ng development on a parang metropolitan level. At yan, dapat meron tayong strong leader because there are several correct. sa Metro Manila kasi there are several problems like for example yung mga housing, yung housing problem, 'di ba? Transportation Yes. problem, solid waste, dapat may isang nakatutok at accountable sa mga mamamayan at merong regional assembly to provide legislation na dapat sundin lahat ng mga taga Metro Manila. Kung para lang siguro doon sa mga viewers natin, ano ba talaga yung role ni MMDA? Kasi may MMDA eh. 'Di ba? So, if we already have MMDA, ano dapat yung ginagawa niya It's to actually support the it's Metro actually Manila mayors? an office under the office of the president. So it's more of a support agency for certain Ang laki ng services ano, like solid waste, Ang laki ng traffic, budget ng MMDA. disposal, ganyan. Alam mo, nung panahon ni Time ni Bayani Fernando, parang hindi, ang maayos din ba yung ano hindi, nila? pareho lang yun. Ang pinaka-effective na governance noon, yung panahon ni Madam Imelda Mrs. Marcos. Marcos, Bakit? Kasi takot lahat. Correct, So, ang batas siya, hindi walang So, depende sa leadership. Siyempre lahat ng mayor pag sinabi ni Mrs. Marcos noon na ito ang dapat gawin, ito yung program, yung mga Hindi bliss, pa di ba? Yung kailangan- bliss, di nagsimula yung mga bliss housing projects. Gano'n. Kasi meron siyang ika nga yung authority nasa kanya. Kamay Yung na bakal, MMDA yan. ngayon, Hirap niyong sabihin kamay na ang bakal. sinasabi ko ngayon, Yeah. it lacks Ang hirap niyong sabihin kamay na bakal kasi Duterte ang maaalala ng taong bayan. Pero actually, kamay na bakal po talaga ang tawag diyan, no? Mayroong talagang very firm, no? Yung pagpapatupad, mga kabayan. tax authority pero napakalaki ng responsibility. Lax authority and questionable yung development part. Kasi, Coordination lang ang nangyayari sa kanya, parang ganun lang, ano? correct. But actually, yung problema Nakikiusap niyan, lang. Supreme Court eh. It was the Supreme Court na dati, MMDA filed suit para Mapasunod niya. mapasunod nila yung mga mayors for the traffic. Wala eh. Kasi may Hindi. local government autonomy. Correct. So, Pero kung merong i-amend regional yung government, that solves the problem. Yun na nga. So, kailangan i-amend ang local government code because of that. Well, it's just a law na merong provision sa Constitution that At saka dapat tanggalin yung word na coordinate and cooperate. Kailangan hindi, simple lang. control and supervision. There should be a regional government headed by a governor and a regional assembly with authority over the 17 LGUs. Ay. Maiba naman tayo. Correct. Oo, kasi Sige, buti nga game. ngayon hindi masyadong bumabaha. Kahapon po, guest si Kong Toby, also at the spokes. At nahirapan siyang sagutin yung tanong na kung makakasuhan ba ng plunder si former Yan na, Speaker ayan. Martin Romualdez. Ano po sa tingin ninyo? Nako. Makakasuhan ba talaga siya o hindi? Kasi ngayon mukhang nag-recant na naman ng statement Si Gutesa. si Gutesa. Gutesa.
nakita naman natin na 1 year na yung 1 year. SONA ni Presidente, yung 2025 SONA. 5. Nangako siya na may mga ipapakulong, nangako siya ng mga reforms. Pero wala akong nakita kahit isang natupad na Wala. reform. So, parang parang Nakakahiya. parang 10 beses na hindi tinupad, maniniwala ka pa ba doon sa panglabing isa? Correct. And yet sinasabi May point, pa may ni point. Kong Toby na former Congressman Speaker ang big fish pagdating sa flood control. Hindi lang, mayroon pa yan. Well, hanggat hindi, sabi ko nga, wag na yung wag na yung prosecution ng mga big fishes. No? Ang pinaka-importante, yung malaman natin kung ano yung nangyari. Bakit nangyari? Kasi first time naman nangyari. Na yung budget ay yung Philippine Development Plan, which is the GAA, Yes. yung President's budget, because that is his plan, ay nabago ng Kongreso. Correct. For 3 years. Oo For nga 3 eh. years. So, ibig sabihin, tinatanong ko nga during the budget hearing, tinatanong ko nga sila, paano nangyari yun na hindi nyo na pinaalam ba sa DBM, sa DBCC, hindi nyo pinaalam sa Presidente na inalis yung mga foreign assisted projects like the Metro South. Pero isipin nyo mga kaubayan, imposible rin naman hindi alam ng presidente yan. Kasi after, for example, di ba, binago ng House of Representatives, ibabalik pa rin sa kanya eh. Kasi siya po ang pipirma. Before niya pirmahan yan, kailangan nabasa niya yan lahat. Alam niya kung anong nilalaman yan. So meaning mga kaubayan, what I'm trying to point out, huwag magmalinis dito ang presidente. Diba? Kahit pa baguhin ng sino yan, kahit pa sinong Herodes ang magbago ng budget na yan, presidente pa rin ang pipirma eh. Ang last na magdidesisyon ay ang presidente. Pwede niyang i-remove, di ba? Yung mga wala sa original na NEP, di ba? Sa president budget. Pwede niyang i-remove 'yon kasi nasa kapangyarihan niya naman 'yon. Pero mukha yatang masaya pa ang presidente, di ba? Subway, like inalis yung appropriations cover, tapos hindi nyo Napasok pinaalam. sa At unprogrammed. sinabi ni Presidente noong 2025, nireview niya yung buong budget for yung 4,000 pages, tapos hindi niya nakita na natanggal Correct. yung mga major projects niya. So, parang hindi, Unbelievable. there's something wrong. Correct. At makikita mo na dito sa flood control na ito, may mga cover-ups. Cover-up after cover-ups. A cover-up Sino will kaya? require a series of cover-ups. Sino kaya ang nagko-cover up dyan mga kaubayan? Sa House of Representatives, mayroon, di ba? Sa Senado, mayroon. Nandiyan yung mga protector, taga-depensa, taga-tahol. Di ba? Kapag napag-uusapan na at mababanggit na yung mga powers that be, ay nako. Ano mo na? Tigil mo na ang hearing, di ba? And it's happening now. Speaking of cover-ups, Cover-ups may balitang lumalabas na kaya daw mabagal ang ang kaso ni former Speaker Martin Romualdez ay baka daw madamay Nako. si Congressman Sandro Marcos. Nako, yun But din eh. before you answer this, Spokesman Madamay. still with us is Congressman from Britain. from Okay. And Congressman Hara, ito ang Diyos, po mabagal yung investigation at yung case against Congressman Martin, former Speaker. It's because baka madamay raw si Congressman Sandro Marcos. In fairness to Congressman Sandro, tingin ko mas malaki ang problema ng mga cabinet members na involved. okay. Like for example, the Bersamins, si Secretary Pangandaman. Meron Sila din yan, yung- Sandro. Kaya hindi matuloy-tuloy tingin ko. Dahil lalabas naman talaga na imposible in 3 years na nadadivert yung pondo Correct. into flood control. Hindi mo pa nahuli in During 3 years, my petition to the Supreme Court against the unprogrammed appropriations, Yes. nirequire ng Supreme Court yung mga SARO
for 2024 and 2025. At yung mga SARO na lumabas doon, may mga flood control na releases signed by Secretary Pangandaman. Kaya hindi Pangandaman, isipin, ayan. hindi alam ng Malacanang. Correct. Dahil unless na Tinatago. yung sinasabi Ni ni Pangandaman. Budget Secretary. Pero ano Mahirap yan eh. required by law na presumed na alam ng presidente, lalo-lalo na yung 2024 GAA. Yung 2025, nilagyan nila ng palusot na pwedeng hindi na ang presidente, kundi yung ano na lang, si Secretary Pangandaman. To that, Kong, I'm sorry, I just have to say it, no, na parang sa akin, for me, very insensitive na in-appoint pa ulit si Secretary Pangandaman and to think na may ganito pa tayong kaso na hindi pa nare-resolve. Ibig sabihin, isa So, lang diba, ibig sabihin yan. still Isa lang ibig sabihin yan, mga kababayan. Gusto pa nilang makaisa. Di ba? Gusto pa nila. appointed. Parang, I think for me, it's very QCC, insensitive. Yeah. Hindi, sabi ko nga, trillion yung nawala. Milyon. Bakit hindi inimbestigahan si Secretary Pangandaman at sila ang mga Bersamins? Di ba? So, bakit hindi malaman natin yung katotohanan dito? Kasi siya yung budget secretary siya eh. So, dapat siya yung unang-una talaga na unang iniimbestigahan. I agree with you. And supposedly, brainchild niya yung sa unprogrammed appropriations. Hindi naman. Yung unprogrammed appropriation since 1989 yan. Pero yung hindi mo naman pinapansin yan, matagal na ako sa Kongreso kasi maliit lang dati yan. Correct, Saka usually mga mga foreign assisted projects. Pero in the 19th Congress, 3 years, lumobo yan to about yung sa 800 noong 2023 800 billion, 2024 700 billion at 2025 mga 350 billion. Pero kasi 'di ba ang unprogrammed appropriations supposedly pinupondohan yan by the taxes that are to be collected pa lang. Hindi lang Plus taxes, yung sa foreign merong tatlo assisted at saka loans. Loans, excess Counterpart funding. mga ganon. Kaya hindi naman malalaman yon before sa mga latter part of the year. Ang problema, March pa lang nare-release na yon. Correct. And tapos, yun na nga na doon ilalagay. Ubus agad yan. Projects that are Ang mga buhaya, di ba? defunded. Tapos, doon nilagay, there's no provision in the mechanics of the unprogrammed appropriations for excess funding na doon dadaanin. Saka ang pinakamalaking problema doon, yung mga pinag-aralang mga programa at proyekto, yung mga foreign assisted na nasa program appropriations, inalis. Pinalitan ng mga anomalous at mga flood control projects, inilagay ngayon sa walang kasiguruhan. Kaya nga hindi na-release yung foreign fund dito sa dahil walang appropriations cover. Meron pang Convergence and Special Support Program na supposedly 1-point-something trillion ang nandun. Yung CSSP, ito yung mga others. The others na programs na biglang naging flood control. So, these are related to other departments. So, tama po kayo since we're talking about the executive. So, ito yung mga programs for, let's say, the DOT, the Department of Agriculture. Kaya nga dapat, yung sabi ko, ang purpose nitong investigation na to, not only prosecutorial, dapat talaga kung ano yung naging sistema. Kaya nga yung nakakalungkot na yung create na independent commission sa infrastructure ay wala man lang report. Hindi pa sinapubliko. At yung pinangako ng Pangulo na independent people. Grabe nga yung ICI, mga kabayan, kasi diba, tingnan nyo, hindi na nga isinapubliko yung investigation nila, hindi pa nag-report sa taong bayan. Diba? Kaya gastos lang yan eh. Parang parang band-aid solution lang nila yan para mag-cover up or diversionary tactics, no? Para hindi talaga mag-focus, no? Doon talaga sa dapat na imbestigahan, mga kababayan. People's Commission ay i-create by law, hindi rin natupad. So, yan yung mga mga pangako na hindi natupad. Bakit ayaw imbestigahan? Sabi niyo kanina. Kailangan imbestigahan niya ang mga. Correct. At hindi naman makakalusot eh. Siguro, di-delay lang. Pero after 2028, iimbestigahan din ito lahat eh. Correct. At saka lalo Yari kayo. Tumpak para ba natin po sa kanila.
Yari pa rin kayo. Kahit ngayon, mga kababayan, sige, magpakasaya kayo ngayon. No? Pero pagdating ng 2028, iimbestigahan pa rin ito. At malamang sa 2028, mga kababayan, ma-impeach na rin yung si Boying Rimulya. Dahil yan po ang pipigil, mga kababayan, para managot. Para managot ang mga kaalyado ng administrasyong ito. Sana lang, di ba? Ma-impeach si Boying Rimulya. Dahil pag hindi siya na-impeach, no, maaring ito ang maging sagabal sa pagpapanagot ng mga may sala dito po sa flood control na ito or dito sa mga kalokohang nangyayari sa ating gobyerno. Anyway, ano po ang inyong masasabi dyan, mga kababayan? Just comment down below. Maraming salamat po.